5:46 ng umaga na, nagbabalik po ang eleksyon 2025. Tuloy ang gulo ng early voting para po sa ating mga senior citizens, buntis at PWD sa mga oras na ito. Maraming salamat po. At yan ay kuha sa Marawi. Nakatutok live si Chino Gaston. Chino? Jess, lakasan mo yung audio. Yes, Igan, ilang minuto pa lang nagsisimula ang botohan dito sa Mongkado, Kadinglingan sa Marawi City at nagpang-abot na ang ilang mga poll watchers dito sa loob ng presinto. Hindi malinaw sa ngayon kung ano ang dahilan ng nangyaring suntukan dito sa loob ng presinto. Pero narinig natin ng ilan sila'y napaghiwalay na ng mga tauhan ng Task Force Marawi at maging ng PNP na nagbabantay dito sa lugar. Yan po, nakita natin sa ating screen ay halos karambola na. Dalawang dalawang lalaki ang nagpang-abot sa loob mismo ng presinto kung saan sa ngayon mga PWD at mga senior citizens pa lang ang pinaboboto. Batay dun sa narinig nating paliwanag ng magkabilang panig, ang sinasabi po ay parang hindi yata nagustuhan ng isa na may pumasok na ibang watcher na hindi raw mula sa kanilang barangay. Ang paliwanag naman ng isa ay dahil nagkasakitan kaya gumanti siya. So sa ngayon, inihintay natin kung ano ang magiging desisyon ng Philippine National Police dito at maging ng mga opisyal ng COMELEC kung palalabasin ba itong dalawang watcher na ito. Kasi sa ngayon, nakikita natin na yung nagpang-abot ay andun pa rin sa loob ng presinto, bagamat todo bantay na ang mga tauhan ng Philippine National Police at maging ng Task Force Marawi. At yan ang latest mula rito sa Marawi City. Ako si Chino Gaston ng GMA Integrated News. Dapat totoo para sa eleksyon 2025. Chino, yung kaguluhan ba yan nakaapekto sa mga nakapilang botante? Ano yun, Igan? Sorry? Yung report mo, yung kaguluhan na yan, naapektuhan ba yung mga nakapilang botante? Well, sa ngayon, Igan, tuloy-tuloy naman ang pagpasok nitong mga senior citizen at maging ng mga kababayan nating PWD. Bagamat na udlot ng bahagya, mga siguro tingin natin, mga 5 minuto ay napigilan muna ang pagpasok ng mga botante dito habang pinaghihiwalay yung dalawang panig at para ma-establish ulit o maibalik yung kaayusan. Dahil sa kaguluhan nga, nagtakbuhan ng mga tauhan ng Philippine National Police at maging Task Force Marawi na nagbabantay dito. Pero sa ngayon, tuloy-tuloy na yung botohan. Bagamat yun na nga, ang banggit natin ay yung dalawang watcher na nagpang-abot ay narito pa rin sa loob ng voting area, kung saan 4 na mga eskwelahan ang nagsisilbing isang cluster area dito sa May Marawi City. Yun nga tanong ko kasi, bakit nandun pa rin sila sa loob ng polling precinct? Sila ba'y nahimasmasan na ba? Lumamig na ba ulo? Kasi iba rin yung magkatinginan uli sila eh. Baka magkagulo na naman mamaya. Kaysa ilabas na lang sila, protektado pa yung ating polling precinct, Chino. Tama ka dyan, Igan. Bagamat yung isa na nakita nating na kasama dito sa nagkarambola nga kanina ay andyan siya sa labas ngayon. May isang tauhan ng Task Force Marawi ang nagbabantay sa kanya at parang medyo pinipigilan siya pumasok. Pero yung isa na nakaitim kanina na nakita nyo dyan sa screen na kasama dyan sa nagsuntukan ay naroon sa loob ng polling precinct. Maraming salamat, Chino Gaston, Marawi. Mahigpit ang seguridad na ipinatutupad sa Maguindanao. Kamustahin natin ang sitwasyon doon. Magbabalita live si June Veneracion. June. Atom, exact location namin dito sa Dato Pindirilang Elementary School, dito sa bayan ng Dato Saudi, Ampatuan, Maguindanao del Sur. Ito yung pinakamalaking voting center sa buong bayan. Atom, dito sa paligid ng eskwelahan, may 3 tangkeng nakadeploy, 2 sa harap. Merong isa sa gilid, bukod pa dyan sa napakaraming sundalo at pulis na naka-deploy din sa loob at labas nitong eskwelahan. Paano ba naman kasi, Atom, itong lugar na ito, itong voting center na ito, lagi na lang nagkakaroon ng gulo tuwing may eleksyon. Sabi nga ng mga
sundalong nakausap namin dito noong nakaraang eleksyon. May mga pinutukan ito ng grenade launcher, may mga saksakan, may suntukan ng mga supporter ng mga magkakabilang panig ng mga tumatakbong kandidato. Kaya talagang tinututukan nila ito. Bago ka makapasok dito sa loob ng eskwelahan ay grabing inspeksyon yung ginagawa ng mga pulis at sundalo sa buong probinsya ng Maguindanao del Sur. Ay mahigit 3,000 sundalo at pulis ang nakadeploy. Bago nga ang eleksyon ngayong araw, Atom, nagkaroon pa ng dalawang magkahiwalay na putukan na naging basihan, kaya inilipat ang canvassing area ng probinsya. Sa utos ng COMELEC Anbank, gagawin ang canvassing ng mga boto sa kampo ng militar sa 6th Infantry Division mula sa provincial capital sa Buluan. Mula rito sa Maguindanao del Sur, ako si June Veneracion ng GMA Integrated News. Dapat totoo para sa eleksyon 2025. Maraming salamat, June Veneracion. At ito na nga, di ba, yung si June Veneracion na doon nga siya sa Maguindanao, no? At sinasabi, meron tayong maraming areas of concern ngayon, no? Yung tinatawag na hotspot, 386 ang cities and municipalities nationwide na tinatawag nating areas of concern. 3 ang classification, may red, may orange, may yellow. At ang mga top areas of concern ay Lanao del Sur, 35 out of 40 LGUs dyan ay top area of concern. Tapos Negros Oriental at yung Maguindanao del Sur. Lahat ng 24 municipalities ay area of concern. Kaya tama lang yung reaksyon ng armed forces, 3 tangke. Palibot doon sa voting center para maiwasan anumang karasan. Doon nga sa Marawi, kita mo, hindi na yung init ng ulo . Dalawang poll watchers yun, yung nagsuntukan. Kaya kailangan maging maayos pa rin ang ating eleksyon. At Igan, sa pagbabatay natin ngayong eleksyon 2025, ang ating paulit-ulit na mensahe, dapat totoo. At para magawa yan, kailangan namin kayo mga kapuso para maging karagdagang mata namin sa pagtitiyak na magiging matapat at totoo ang eleksyon 2025. At makibahagi sa pamamagitan ng ating Digital Action Center, naroon ang ating kuya, si Kuya Kim Atienza. Kuya Kim, ano na? Maraming salamat, Vicky, at magandang umaga, mga kapuso. Welcome sa GMA Integrated News Digital Action Center. Kasama natin dito sa Digital Action Center ang ating mga Sparkle artists at kayo mismo pwedeng makibahagi. Kung may kuha o kwentong eleksyon na gusto mong i-share, isend lang sa YouScoop Plus at maging bahagi ng mga kwentong totoo at kwentong kapuso. Gamitin lang ang hashtag YouScoop. Mag-join din sa YouScoop Facebook crew para makapag-post ng litrato o videos na pag-aari ninyo mismo. Para sa mga report o reklamo, mag-message o mag-comment sa aming mga call-out. I-follow ang aming social media accounts para sa inyong mga tanong, impormasyon, reklamo at obserbasyon. Mapapanood din ang Election 2025 coverage sa official Facebook at YouTube account ng GMA Integrated News. Ready na ang ating mga volunteer artists, athletes at students para makipag-engage sa inyo sa ating social media. Ang hashtag po natin ay Election 2025, hashtag YouScoop. Mula rito sa Digital Action Center, balik sa inyo, Vicky.